Bakit nyo naman ho kami sasalbahiin? Di ho ba? Ngayon na meron kaming laya na huntahan sa inyo at makipagpalitan ng puro-puro, bakit ho kailangan masalbahe kami just because we're telling our stories? Hindi rin ho namin sinasabi na may mananalbahe. Ito lamang ipaunang disclaimer ba? Na tinatawag na wag naman sana dahil yung mga ipinagkait nyo sa iba, dapat hindi naman na dire-diretso. Kami po ay biktima rin naman ng kung ano yung pagiging unfair sa aming mga naranasan. Saka sana makontento na sila dun sa ginawa nila sa akin. Yun nga. Kaya yun doon. Alam mo, if we go back to the issue ng yung mga alleged extraction issues, tapos meron sinasabi na recently nagkaroon ng bugbugan or whatever you call it, physical abuse. Parang kasi first time yun. nasabi si Madam daw ang nabukol at may tahi. May tahi, no? Oo. So ano kaya pinanggalingan nun? Totoo kaya ang pinanggalingan nun dahil nagalit yung isa extraction? Sa napuno? Extraction? Nag-ala FPJ, napunoan sa loob? Ano ba? Napuno o ikinagulat na may ganong involvement? Naniniwala ka bang walang alam yung lalaki? Marlon, ano nangyari? From romantic dinner, naging tsaka bukol? Di umano. Di umano. So, ano nangyari? From romantic dinner, naging physical action. Oo nga. Totoo to, no? Tapos masyado rin ma-action ang topic natin this week lately dahil coming from a discussion ng extraction. True. Tapos ngayon meron tayong bukol moment story. Magaling na kaya kung totoo? Ang sabi naman ay may tahi daw. Ano yun? Bukol? Usually kasi nagbubukol pagka... Baka tumama sa something like sa edge or sa ledge or... Nalaglag ba sa hagdanan? Sabi, nalaglag sa hagdanan. Pero bakit parang very constant yung storya ng laglag sa hagdanan, di ba? Meron ding naiulat. Kung nalaglag sa hagdanan, so asan dun yung bugbugan? So kasama yun? I don't know, tinulak. Di ba? Di ba, no? Tinadyakan mo mula ka sa hagdanan, pagulog-gulog sa kabala. So, tapos pagbangon, tokin. Nagkakapangil na ba ang puting? Pero kung totoo pangit, hindi maganda. Pangit tingnan at masakit yun sa mga anak. Masakit. Sana hindi totoo. At hindi rin siya magandang ehemplo sa mga taong mataas ang tingin sa kanila dahil nga sila ay first family, kumbaga, na dapat we look up to them as an example, di ba? Tama. So, sana hindi totoo na merong nagkanda bukol-bukol. At nagkasakitan. Alam mo, di umano, nagsimula ang iringan ng couple because nga yung involvement nitong babae sa ganap na extraction. Doon? Doon daw nagsimula. Di umano. Balikan nga natin yung magparto nga tayo ng extraction na yan. What is very surprising here, hindi pinipick up ng mainstream media despite the evidences na pinalabas na. Di ba? Bakit? Siyempre, kapwa ko media sila So, hindi ko rin naman alam. Siyempre, may kanya-kanyang Hindi ba ito newsworthy? Ano yun, sa tagal ko na sa media. Unspoken na ba yan? Unspoken rule na yan. Huwag nating ibalita. Kahit kabali-balita. Parang gano'n na yun. Pero hindi binibenta yung prinsipyo. Kasi ito pa rin, sa pamamagitan ng vlog, lalabas pa rin naman natin. Kung may bibigay pa rin natin informasyon na. Para sa diwa na lang ng malayang pamamahayag. Kaya naiintindihan ko ibang media, naiintindihan ko yung mga kasama natin sa MPC, Malacanang Press Corps, na ano lang yung papatulang storya ng death nila. So, yun. So ngayon, you have the free will to also do vlogs and then air your own opinions. Thank you man kaya kayo na gano'n na. Thankful ako. Tapos thankful kahit paano may tumatangkilik. At syempre may outlet. May outlet. Saka may nagtitiwala. And sobrang thankful. Paulit-ulit ang pasalamat namin kay Miss Maharlika, sa ibang mga vloggers, sa inyo na followers namin, subscribers namin. Sa mga followers nasa 15K plus na po. Thank you. Alam mo, nagsimula kami sa 3,000. May sinendan ako ng vlog natin. Kasi nagsisend din ako sa mga kasamahan media. May sinendan ako isang kilalang broadcaster. At sabi sa akin, Dre, kakaingit ka. Paano nangyari yun? Sabi ko, hindi ko rin alam may mga sumuporta na Bakit nakakaingit? Kasi siguro hindi pumapalo yung vlog nila. So, yun sa atin, usapang magkaibigan yun. Aksidente bang sumipa lang yung vlog natin? Or
Siguro Paano naman, kayo attribute? Siguro Oo. nung naisulat tayo sa Rappler. oo, kasi isa Tapos ng- naisulat sa Rappler na in-announce ni Madam Maharlika. Oo, Kasi natuwa nakita siya niya. na Finally, few new faces speaking up. and validation and confirmation to sa mga naunang sinabi niya kung ano yung nangyayari sa headquarters. Without really knowing na nagamit niya yung storya natin as validations nung iba niyang na-report na pala before, True. di ba? Yeah. Blessing it this guys na nabanggit niya tayo at sumirit naman yung ano. At yung sinasabi yung natin, following sa sinasabi natin to, hindi para i-kumpirma yung sinasabi Mm. yung mga sinabi ni Miss Maharlika nung una, kundi sinasabi natin to dahil ito yung nauna nating karanasan at personal nating naranasan. Balikan din natin yung ano, yung media, ano. Meron din kasing kumukonect sa akin na sinasabi, naiinggit ako sa inyo kasi siya ay nakapwesto sa ngayon, ano. Ah. At dati rin siyang katrabaho mo sa media na gustong may experience and all pero hindi makagalaw dahil nga may iniingatang trabaho, posisyon. Eh tayo naman bilang tayo kinausap na bumaba sa pwesto, nagkaroon tayo ng pagkakataon na gumamit ng platapormang YouTube para may area ang ating storya. Na storya naman natin, experience natin, at yung totoong pangyayaring alam natin. Correct. At ako, personal, sa panaginip, di ko akalain. Ako rin eh. Ganito. Sa totoo lang, na-mention mo kanina sa vlog natin na vloggers na tayo, pero medyo nahiya pa ako na parang vlogger. Nagyayabang na ako. Yung yama ko kanina, namumulit lang. Pero sa experience, nagkaroon kami ng programa sa radyo, kami mga Senate reporters before mag-election ng 2010. Tapos sa National Press Club, pinalad din naman maging kasama dun sa panel nung sa Meet the Press noon. Pero di talaga yun. Ngayon, madalas nabubulol-bulol pa rin ako. So, panahingi ng pasensya. Sanay na sanay ka na nga sa Wala, ano mo kapag wala. nagla-live ka. Congratulations sa pumalo yung isa mong live. Dami ba nabudol? Malaman din naman ang storya mo. Actually, pag sinishare lang naman natin. At saka, sana huwag tayo masalbahe. Yun lang. Kasi, honestly, ultimo anak ko tumatawag. Dali, nakatakot. Bakit nyo naman ho kami sasalbahihin? Oo. Di ho ba? Ngayon na meron kaming layan na huntahan sa inyo at makipagpalitan ng puro-puro, bakit ho kailangan masalbahe kami just because we're telling our stories? Hindi rin ho namin sinasabi na may mananalbahe. Ito lamang paunang disclaimer ba? Yeah. Na tinatawag na wag naman sana dahil yung mga ipinagkait nyo sa iba, dapat hindi naman na dire-diretso. Kami po ay biktima rin naman ng kung ano yung pagiging unfair sa aming mga naranasan. Saka sana makontento mo sila dun sa ginawa nila sa akin. Yun nga. Kaya yun doon. Alam mo, if we go back to the issue ng yung mga alleged extraction issues, tapos meron sinasabi na recently nagkaroon ng bugbugan or whatever you call it, physical Grabe yun, no? abuse Parang kasi first time yun. nasabi si Madam daw ang nabukol at may tahi. May tahi, no? Oo. So ano kaya pinanggalingan nun? Totoo kaya ang pinanggalingan nun dahil nagalit yung isa Extraction. sa Ano yung napuno? extraction? Nag-ala FPJ, napunoan sa loob. Ano ba? Ganun. Napuno o ikinagulat na may ganong involvement? Naniniwala ka bang walang alam yung lalaki sa naganap na yon? Sa extraction? Oo, Posible. Posibleng walang alam? Oo, posible. Talaga ba? Posible. Family friend ang involved Paano hindi alam? Sa Siguro sobrang naman bi- may consultation. Kasi sa sobrang busy ng lalaki, di ba yung mga ganun, kailangan mo pa. Di pa alam. Sa bagay kasi di ba, yung lumabas na audio, yun panahon ng campaign. Correct. February 2022, Correct. sabi sa audio, dating the Ito yung audio. ito yung Hi Louie. Hi Louie, this is the Hi Louie audio na dun sa ating previous vlog nirelate naman natin siya sa Hello Garci. Dun ako pumapasok. Hindi kasi natin to medyo na-discuss dun sa first vlog natin na yung sa Hi Louie or yung extraction audio na yan, hindi talaga siya lumabas sa mainstream media. Pero yung lumabas yung Hello Garci, wala pa halos internet nun Kung may internet nun, wala pang mga digital channels, yung mga outlets na meron tayo. So hindi pa siya agad maipakalat. Although laman yan ng front page ng iba't ibang dyaryo. Pero ngayon, wala. Total silence. Kaya nga nangihinayang ako kung totoong may naka-schedule na meeting siya o press con sa mga membro ng POCAP.
Sayang. Ito sana yung magandang Na-clarify ko yan kanina dun sa dun sa nagbalita din sa akin. Sabi ko, meron ka bang parang media release na merong ganung FOCA? Ang sabi niya, nabalita yan sa news na isa yan sa mga supposedly schedule niya on that day na nagsabi silang they contacted a flu-like symptoms, kaya kinancel nila yung buong araw na yon. President Bongbong Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos are experiencing flu-like symptoms. The first couple is fresh from their trip to Germany and the Czech Republic. According to the Presidential Communications Office, the first couple developed flu-like symptoms following their full schedule, but says that their vitals remain stable. It adds that the president has had to cancel several engagements planned this week, including a presidential luncheon with the Foreign Correspondents Association of the Philippines on Thursday, March 21. Kasi sa flu-like symptoms, paano ba sinasabi yung flu-like? Sinat ba to sa Tagalog? Flu-like, Pagka ikaw pwedeng mayaman, sipon, flu-like lang. Sipon? ubo. So, Dahil sa malamig na bansa sila galing, di ba? Okay. Or konting pananakit ng ulo, or maaaring Sa jet lag, no? konting sinat. And syempre, dahil sa pagod sa biyahe, yung immune system mo medyo mababa. sa dami ng biniyahe mo, sanay ka nang bumiyahe, so hindi ka na makakapo, di ba? Totoo yan. Pero Lon, alam mo ba, kung halimbawang maganda ang resulta ng i-travel mo doon, sinabi mo nga nakapag-uwi ka ng $4 billion worth of pledges, dapat all the more na inspired kang nagtatrabaho. Correct. Pero dapat umarap ka, mas diba? naramdaman niya ang pagod, mas naramdaman niya ang pananakit ng katawan, or maaari kulang sa tulog dahil sa jet lag, sana by Monday makapag-report back na sa trabaho. Maraming sa schedule ng Pangulo ang kanyang kinancel that day. Oo, ang isang touch doon, anniversary ng Philippine Army. Presence amidst the loss and destruction that come in the wake of disasters. th anniversary ng Philippine Army. Na supposedly dadalaw siya sa Tarlac, kung tama ako. Hindi niya napuntahan, no? At ang nagrepresenta sa kanya doon, syempre, ang ating DND Secretary, na bilang alter ego. Yes, na si Gibo Teodoro, and also present, based naman po ito sa posting ng PCO, and nandun din si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, and, present also surprisingly, yung pamangkin ni E.S. Bersamin, si nandun din. Yes, Adrian Bersamin. Balikan ko lang yung anniversary ng Philippine Army. Hindi mo na naman pinuntahan. Oo, Tapos, uniform personnel na naman ang involved. Flu-like? Yung flu-like symptoms. Flu-like symptoms? Ano yun? Sipon lang yun? Yun ay maaaring sipon, ubo, sinat, konting pananakit ng ulo. Di ba? Parang naalala ko nung nag-live tayo, sabi, bakit mong campaign? Umulat umaraw? Totoo yan. Nandun, diba? Totoo yan. May galos ka na. Remember, yung may sugat siya? Correct. May infection na yung sugat niya. Tinakpan lang yun. Well, ginagamot. Tapos tinakpan lang ng armband ba tawag At doon? tumatagal ka sa mahabang oras ng mga campaign hanggang gabi. Diba? Yes. Kahit nasa mikropono ka, nginiwi-ngiwi ka nagsasalita, humaharap ka. Well, dahil may hinihingi ka sa tao nun ang boto nila. Kaya ngayon, nanalo ka na. O, nanalo ka na. Nasa posisyon ka. Bakit? Anong kailangan pa ba nila tayo? Pero bilang commander-in-chief, dapat yung mga ganong klaseng selebrasyon, pagdiriwang. Oo, dapat yung pinupuntahan. Yan. Dapat yun. Baka naman hindi lang ganun ang karamdaman ng presidente para hindi lumabas ng palasyo. Ha? Para hindi puntahan yung anniversary ng Philippine Army. Na sila yung santatahang naka-frontline sa oras na may mangyaring Sila nga ang isasabak mo sa kaguluhan Sa kaguluhan dapat naman inadaan sana sa madiplomasyang pag-uusap. At huwag nating kalimutan, nagkaroon ng batik sa kanya yung hindi niya pagdalaw para magbigay ng pakikiramay doon sa mga sundalong namatay. Yes, pero nandun ka sa isang lugar, ibang bansa, sa Australia, na gumagawa ng sarili mong wreath-laying ceremony sa mga banyagang sundalo. Ang wreath-laying ceremony po, yun po yung paghahandog ng bulaklak sa bantayo. Pupugay ng respeto sa nagawa ng mga sundalong yun. Na bakit hindi mo magawa-gawa pagdating sa sarili mong kasundaluhan? Na ang sumalo sa kanya ay si Vice President Sara Duterte. Oo, sa mga moments na dapat nandun ang presensya mo, kagaya ng isang burol, dahil nawala ang isang fallen angel, na ikaw ang pinakaulo, hindi mo ginagawa. Huwag niyang kalimutan. Diyan bumaba ang popularity
Diyan ang bumaba popularity ni Pinoy. Nung lumapag dito sa Villamor Air Base, yung ilang bangkay ng yung Yes, biktima ng yes. yung sa 44, yes. na kung saan ang Villamor Air Base nasa Pasay lang. Tapos ang inunang puntahan ni Pinoy ay yung opening o isang celebration ng isang car manufacturing company sa Mitsubishi yata yun, sa Laguna o sa southern part ng Talaga? sa Calabarzon. Oo, hindi ko na So, dun yung natatapos. ano, Oo nga, no, na-recall mo pa yan. So kung may ganito, tapos eto, nakikiramay ka, anibersaryo, tapos makipagplastikan ka, magbibigay-pugay ka ron sa abroad na para sa mga sundalong banyaga, diba? Parang may problema na dapat tugunan. May mensahe ba itong ibinibigay? Yung ganitong parang, yung kawalan mo ng extra effort to give back or to support your own sandatahan. Mensahe, siguro wala ako sa posisyon para mensahe. Pero pwede kong sabihin, magbibigay ito ng pangit na impresyon para sa presidente. I will agree. Yun yung pangit na impression. Sabi mo nga, nung nangangampanya ka, sipag mo, di ba? Halos. Kailangan mo sila. Kailangan mo ang Ngayon tao. nanalo ka na. Noon, allergic ka pa. noon kahit sabihin nating triple ang nakalagay na face mask mo, susuburin mo ang COVID or ang virus na yan para lang kamo makadaupang palad o makamayan yung mga taong nasa daan na naghihintay sa'yo. Kaya, anniversary ng Philippine Army, anniversary ng mga sundalo, ano ba naman ang isang Zoom conference Yes. na ginawa natin na naitawid natin ang pandemya Yes. sa pamagitan ng Zoom meeting? Or a video message man lang or a live projection doon na sinasabi mo, live projection doon, ako po yung hihingi ng paumanhin sa inyo. Kasi hodang wala kang boses o ano, di ba, magbihis ka, pumustura ka, i-address mo ang ano. Sino ba may bukod? Yung babae o yung lalaki? Hindi ko alam. Kasi baka mamaya, bakit ayaw humarap ng lalaki sa isang, palagay mo, kahit recorded lang na video message, di ba? Ba't hindi mo kayang gawin yun? Unless na may tinatago ka sa mukha. Baka naman baka naman mahina talaga ang pakiramdam, ang katawan, mabigat ang katawan, So, hindi hindi lang makabangon. flu-like symptoms. Hindi lang flu-like symptoms, di ba? So may sinasabi kang hindi binabalita o May inuulat-ulit ng tinatago. mainstream media? May tinatago? Alam mo yun, bilang ordinaryong mamayang Pilipino, bilang isang taxpayer. Nakakadismayado na. Di ba? Maraming tanong, di ba? Hindi na Maraming mga nakakatuwa, ganun. nakakaduda na. Madalas nakakapanghina na ng loob dahil sa mas mabigat na mga pangyayari, magtatanong ka, nasaan ka? Ito, celebration to, merriment supposedly. Wala ka. You have to give back, you have to give gratitude to the people who has been serving for the national security of the country. Wala ka. At bilang commander-in-chief, at alam naman natin na may mga nakaambang panganib, digmaan, itong mga kasundaluhan na to, naghihintay ng, alam mo yun, ng isang magandang motivation na manggagaling mismo sa Pangulo ng Bansa. Lon, knock on wood, magkatotoo ang giyera. Makikita mo ba? Aasahan mo ba siyang nandyan, nasa frontline din? Hindi ba merong ngayon challenge sa social media na matuloy man ang giyera? Hindi ba dapat ang unang-unang naka-enlist dyan na susuporta yung 3 anak mo? Yun ang challenge sa social media ngayon. Dapat i-enlist niya yung 3 anak niya sa frontline pagdating ng pagkakataon na yan na iniiwas-iwasan natin. Alam mo yung challenge na yan? Ano yan? Makabuluhan niya. Pero kung ako hinahamon mong gano'n, syempre hindi ko gagawin bilang tatay. Hindi ko ipapahamak Ipapahamak ang pamilya mo. Makasarili ka. Bakit ipapahamak mo ngayon ang bansa? Actually, dun yung premise ko, dun papunta. Diba? Bakit yung buong bansa ipapahamak mo? Dahil lang sa kapritsyo ng dayuhang Amerikano. Di ba? Parang dyan ako pumapasok. Nang sabihin ko kanina is, sa panahon na during the hard times, baka una ka pang umalis ng bansa. Ito nga tong gratitude moment, merriment moment together with your kasundaluhan, wala ka. Alam mo, Ano pa tong ganito naggera na? Binanggit mo yung salitang gratitude. Hindi ko alam kung uso pa sa kanya yun. Kasi Wala. yung salitang grateful, hindi uso eh. Hindi. Diba? Pero meron siyang salita during the campaign sa harap ng BARM officials na sinabi niya, always remember, I am a grateful man. Diba? Asan na yung kuya? Nasaan na yon? And, Marlon, naisip ko lang yan. Panawagan mo na natin. Baka may nakakita po, diba? Pakisabi lang po sabi. Alam mo, mai-connect ko lang, bigla lang pumasok sa isip ko. Remember his very first SONA. Ang closing niya dun sa SONA niya, the state of the nation is sound. Pangalawang SONA,
the state of the nation is sound. And merong something doon, if you can fill in the blank, help me, is improving or is better. Something like that. So, he consistently used those lines na ibig sabihin, ang ating bansa ay tahimik, mapayapa. Tama, hindi? Ano ang sasabihin niya? Ano ang magiging closing niya sa susunod na slogan niya? Sa tingin mo, na merong ganyan na meron kang EDCA sites, na pinalaki mo ng pinalaki, pinalawak mo ng pinalawak ang sako, nananahimik ang Batanes, napakaganda ng Batanes. Anong meron sa Batanes ngayon? Firing practice or whatever you call it. Maigi sana kung wala kang pinangako na wala kang papanigan. Exactly. Diba? Dahil lang sinabi mo noong kampanya, to be able to address international relations issues, you have to be a friend to all and an enemy to none. Anong nangyari? Saan tayo papunta? Ano? Ngayon? Pa-extract na tayo? Saan tayo punta? Yun, extraction. Di ba? Ikaw ba may kapasidad na kapag sinabi mo, may gera na, alis na ako sa bansang to, saan ka pupunta? Iisa lang ang bansa mo. Correct. At Lahat walang kapasidad na ganun. sa gera, walang nananalo. Walang nanalo. Walang nananalo. Ang tagal kinontrol or ang tagal, hindi kinontrol hindi rin nilaro, pero ang tagal pinag-ingatan ng dating Pangulong Presidenteng Rodrigo Roa Duterte Mismo. ang international relations na dinaan niya sa madiplomatikong usapan lagi. Kaya nga siya naparatangang pro-China siya, di ba? Pero ngayon, parang tayo na binabala. Mamayang Pilipino na. Tayo na talaga. Pero sabihin ko sa'yo, unang putok ng bala sa gerang yan, unang-unang aalis ang pamilyang yan. Pero teka, bago sige muna yung gera naman sa pagitan ng Amerika at ng China. Mhm. Yung gera sa loob ng palasyo. Yung gera na mag-asawa. Gera- Ano na ano ba update mo? Ano yung ibig sabihin pag sinabing gera patani? Di ba yun yung gulay? Beans. diba? Beans. Yung tama ako, pwede tayo correct. Ito yung parang bunga na sigawan ng sigawan. Naging, di ba? Naging yung away, puro bulyawan lang, puro sigawan lang. Sino bang ang alam ko, tahimik ang pagkatao ni PBBM, Very tahimik lang siya. Sa bungera? Di ba usually naman sinasabi nila sa isang relasyon, laging babae ang nagnanag. Ang nagger, di ba? Iigis mo pa, bungera. Bungangera. Pinapaganda mo pa. Ang pagbubunga nga ba nagkakakos ng bukol? Bakit nagkabukol? Baka dahil sa kakatalak, ay, napuno si Kuya. Arabay, ganun ba yun? Yung tumahimik ka. Tumahimik. Ito sa'yo. Nag-ala Street Fighter na naman ba doon? Hindi, kasi nagtatanong talaga ako. Kung yung isa lang ang, sorry kung totoo ito, may disclaimer. At kwentuhan lang to. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Kasi we don't promote domestic violence here. At masakit to sa mga anak. Totoo naman. Masakit to sa mga anak. At higit lalo masakit din to sa dating unang gina. Pag nalaman pa na alam naman natin, nakalabas naman si First Lady Imelda Marcos. Parang I've read somewhere sa status ni Senator Aimee na okay naman na. Buti naman. Mm-hmm. Good to know. Anyway. Pero she's old, no? Okay. Parang 20-something na, no? No. Ilang taon na? 84? 86? I don't know. Pero matanda na si Madam. Pero ang layo kasi. Kaya lang, sobra. Layo. Kumpara mo, mag-topic tayo niya na. Oo, ibang issue to ibang ibang episode. Kasi yung si First Lady naman, very waray. Okay. Ito, very New York. Kaya lang, hindi ko alam. Meron palang tatatatat pag New Yorker ka. Ganun ba New Yorker? Hindi ko alam. Pero maingay sa New York, Siyempre, maingay busy. sa New York. Lahat naman ng mga busy city, mga busy commercial yun city, diba? Oo. Pero yung tatatatat, parang, alam ko, isa rifle lang, inaprubahan lang, yung automatic. Alam mo yung sa simbahan, yung pagkatapos magsimba nung bata ka, yung kahoy, yung pag inikot mo, yun, oo nga, yung gamit. Nagkaroon ako laruan ng classic mo. Ako nung sisiw, papabili ko, pink na sisiw. Bakit? Kawawa. Hindi, may kulay yung mga sisiw noon. Don't tell me, hindi. Sa Santa Mesa, wala yan. Meron. Ano pa yun? Palabot ng pano. Ba't pa tayo Ito sa sisiw. Di ba, ang sisiw kasi ay simbolo ng hustisya. Gusto natin mabigyan ng hustisya. Yun nangyaring gera sa loob ng Malacanang. Pero kasi si sisiw, pag tumatala, ganun lang yung patali, Alam ko na yan. Alam mo yung pabo? Yung maingay na pabo, yung babaeng pabo. Ingay, no? Di ba? Oh, well. So, totoo nga? Or totoo ba? Or hindi totoo? We don't know. Sila na mga Again, kasi again. Ang tanong lang talaga,
kung ang may tama, kung ang sugatan, sorry sa term, kung ang sugatan, yung babae, bakit si lalaki hindi lumalabas? At kung wala kang tama sa mukha, pwede ka naman ng Zoom conference. Kaya pala naman. And huwag natin kalimutan na may naunang kwento si Miss Maharlika, si Ma'am Maharlika. Nasa ereplano, nagka-jombaga na. No. Kaya yung isang beses, nakita natin naka-sunglass si Kuya. Na na-validate yan ni Attorney Glenn Chong na it was also the Nangyari sa harap naman ni Secretary Ivan Uy. Dahil ang nagkwento din daw kay Attorney Glenn Chong si Secretary Ivan. Anyway, But then again, another thing here na parang yun na yung practice nila eh. Not a statement. Nagkakasakitan? Yeah, I don't know, but not a statement to deny it. Or there's not a statement na wag yung ipagulaanan yung mga balita. Maraming dapat malaman kung totoo man ito. Dapat ano ang tuloy na kwento? Nagtatalak. Kung tama yung nagtatalak si babae, napikon si lalaki, ginombag. Sino ginombag? Si babae. Si babae. Bakit naman nahulog sa hagdanan si babae? Oh, well, that's another story. Baka nanganak na lang ang kwento. Na yun na yung sinasabi mo, yung may stitches. Oo. Hindi, tsaka, bakit ba laging may gano'n? Dahil ba meron din itong influence ng alcohol? Pero, paano kung yung issue pa ng drugs? Nagtatanong tayo. Another, lingering issue yan. Pero hindi nasasagot eh. Serious matters kung totoo man na nahulog sa hagdanan sa edad ni First Lady. Alam mo yung bata lang mahulog sa hagdanan. Totoo yan. Tayo nga, matapilok Diba? Na, tapos mahulog sa hagdanan. 60 plus na rin ba siya? I don't know, pero senior na siya, di ba? Alam ko. Oo. Basta ang alam ko, mas matanda siya kay Inday Sara Duterte. Kaya, nung nakaraang vlog natin, sabi parang ko, nanay na siya. Dapat hindi niya na pinapatulan. Hindi na siya yung pasimuno ng isnaban. At saka siya, very, let's say, very slim kasi yung limbs niya. Di ba? Pero yung... Well, that part, siguro dahil na lang tatlong lalaki din naman kasi ang iniluwal ng Gina. Alam mo ako ibig sabihin. Oo. Pero, well, yun lang kasi, di ba, masyadong slim yung mga arms niya na I believe konting hulog yun na hindi mo nasuportahan ang sarili mo. Either pilay yun, bruise, tapos or gas-gas yun. O sinapok. Hindi ko. Ginanon lang. Okay, kinonyatan, no? Okay. Ganon. May isang kwento ka, nakita ka, talasik. Hulog mo sa swimming pool. Narinig ko yan. Alam mo na, narinig ko yan. Narinig ko yan, hindi nga sa akin. Narinig ko yan. Hindi ko sure. Pero alam mo yung kwento niya, narinig ko yan sa Alta. Sa Alta. Sa grupo ng Alta. Pero ang akin, hindi siya nahulog sa pool. Parang may attempt na i-drive yung car, at yung car ang tungkit nahulog sa pool. I think that was the Parang story. nasa sa PSG. Paano nga parang PSG? Iba naman ang storya ng PSG na nagalit sa isang nambabraso na gustong sagasaan yung nambabraso. Ay, si Bulldogs. Hindi Ay, Bulldogs. Salamat ka, bumay pa yung PSG. Huwag ka sagasaan, te. Ay, nako. So, ibig sabihin, may mga ganong practice na in preparation sa gera sa loob ng Malacanang. Yung practice na ba ito? Ang gulo nila, di ba? Kung iisipin mo, yan ang mga taong namumuno ng bansa. War freak. Mga war freak, di ba? Kamunuan na lang ng huling nasang binalis eh. Oo, dapat cool lang. Pero yung pagiging cool mo, dapat yung back it up with performance. Wala sa personality ng presidente yung pagiging makatakit. Hindi ko alam. He's a man of few words. Ako May kasabihan na parang tao mo pag ginalit mo. Gano'n na lang sa person. So, kung nangyari, nakatapin na. Baka. Napuno na ang salok. Napuno na sa loob, kaya layo PJ. Titingnan natin kapag nagkaroon ng appearance si Madam next week. Hopefully po, makabalik na ulit sa trabaho dahil maaga pong natapos ang linggo ninyo last week. Sana po makarecover ka agad at makabalik sa trabaho sa Monday dahil hindi pa naman po tapos ang linggo para sa Semana Santa. At sana, ngayong magbabakasyon, dahil sa paggunita ng Semana Santa, maging makabuluhan ito, maging masaya, kasama natin pamilya, manatili pa rin tayong magdasal. Dahil yun naman ang diwa ng Semana Ako Santa. sana, mapagnilay-nilayan nila na you owe it to the Filipino people kung nasaan po kayo ngayon. Sana po maibalik ng tamang gawa, ng progresibong bansa, at yung nasasagot ang mga sakuna, krimen, mabababa ang krimen, ibalik po natin sa bansa yan dahil you owe it to the Filipino people. Hindi po yung patapos na ang termino ninyo, wala pa rin tayong nagagawa, pero sa mga press releases po natin, parang abot langit na ang inyong achievement, di ba? Trabaho natin yan nung campaign, Correct. ang mag-spin ng mga headlines, di ba? Naalala ko nung campaign, merong moment na bumaba ang ratings ng Pangulong ni BBM dahil mas tumaas si Leni Robredo. Paano natin in-spin yun?
hindi po namin highlight yung decrease, but we highlight yung nananatiling number 1 o front runner si ganito, di ba? So, ngayon parang yun yung na-adapt nila sa comms team nila na lagi na lang ini-spin, pero walang laman, ampaw sa loob, kumbaga, di ba? Wala na silang tataray doon sa Wala loob. na eh. Wala nang Wala na tatarik. silang tatarik. Uy, marami May nagkiklaim. Uy, Marami nagkiklaim. Marami Marami nagkiklaim, pero hindi ma-deliver yung parehong kalidad ng trabahong ginawa. Wala. Yung nga lang rin na, yun lang rin pumapasok sa isip ko. Minsan ba ni BBM, lumarating kaya sa moment, may moment kaya sa sarili niya, na naiisip niya yung mga taong nakasama Tinalikuran niya. Tinalikuran niya. Unahin natin si Attorney Vic Rodriguez. si Tata Ray Briones. Yung dalawa na lang, yun na lang closest na yun. Because these two people, these two men were the brains of his comms Yes. plan nung nag-a-appeal sila sa pagkatalo niya sa electoral protest. And then, yung sa kanyang presidential preparation campaign, di ba? Correct. And